ang unang pag-ihip ng trumpeta, mamamatay sabi niya ang lahat ng anuman na sa kalangitan at sa kalupaan. Maliban kung sino man ang gustuhin niya Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mamatay. At sabi ng mga ibang mga nagpapaliwanag, ang hindi daw kasama mamatay, ito yung nagdadala ng ars. Ang nagdadala ng ars na yan, ars ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong nabanggit sa Quran ay 8. Mayroong mga ilan sa mga anghel na hindi mamamatay sa pag-unang ihip. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Pagkatapos mamatay ang lahat ng tao, tapos ang pagitan ng dalawang ihip, ito ay sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam 40. So tinanong ang propeta kung anong arbaun, ano yung 40 days, 40 months, o 40 years. Hindi sinagot ng propeta kung anong 40 yun. So mahalaga, yung pagitan ng dalawang ihip, 40 years, kung 40 years yun. Pagkatapos noon ay iihip ang pangalawang ihip, ito na yung mabubuhay muli ang tao. Ito yung araw ng tinatawag na kiyama. Ibig sabihin ng kiyama, tulad ng sabi natin, ay pagtayo. Sa salitang kama yakumu kiyama. Di ba? Kiyama. Kiyamul layl. Kiyamul layl, ibig sabihin pagtayo sa gabi. Kaya ang kiyama, ibig sabihin araw ng pagtayo muli o pagbuhay muli. Muling pagkabuhay. Kaya dito sabihin ng muling pagkabuhay. Although marami ang pangalan ng araw ng pagkabuhay muli, yan yung saka, yung sa ibang mga aya. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, uqsimu biyawmil qiyamah, sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito. Wala uqsimu bin nafsil lawama, sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa nafs. Ang nafs, tala nabanggit natin yung nafs, ito yung kaluluwa, lawama. Lawama yung naninisi. Either ito ay naninisi kapag gumagawa ang tao ng masama o kung hindi siya gumagawa ng mabuti. Kasi may mga ganyan na ang sinabi natin ang nafs, ang original ng nafs, ito yung la'ammaratun bisu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Gusto niya yung kasamaan. Mayroon naman nafs, ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Tinatawag nafs yung mutmainna, yung gumagawa ng kabutihan. At pangatlong nafs, yung lawama. Pala uqsimu bin nafsil lawama. Lawama, ito yung naninisi. Sinisisi niya ang kapag hindi ka gumawa ng kabutihan o yung gumagawa ng kasalanan. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hasabul insanu allan najma'u dhama. Inisip kaya sabi na ng tao na hindi namin kayang ibalik muli, buhayin muli kapag nagkahiwalay na ang mga buto ng tao. Inisip kaya sabi na ng tao, kasi kapag mamatay ang tao, pag magtagal ang tao sa libingan, magkahiwalay-hiwalay ang buto. Hanggat kahit kaano mang katigas ang buto, kung magtagal yan ay madudurog din. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nadurog na ang mga buto, nagkahiwalay na ang buto, inisip po, inakala ba ng mga tao na hindi namin kaya buuin muli? Kaya bagkus sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bagkus sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya namin, alam natin, ang lahat ng tao mula noon, mula kay Adam alayhis salam, hanggat sa huling tao, walang magkaparehas na yung, yung fingerprint nila ito. Walang magkaparehas mula kay Adam alayhis salam. Kahit sinasabi natin yung kambal, hindi pa rin yan magkaparehas. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya namin ibalik muli. Kahit yung fingerprint natin na hindi magkaparehas, kaya pa rin namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibalik muli. Imagine, ibalik muli ito. Bala qadirina ala an nusawwiya. Ang banana, ibig sabihin ng banana yung daliri. Banana. Nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Bagkus sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang dahilan, bakit hindi na paniwalaan na mayroong pagbubuhay muli,
Dahil sabi niya, ang tao, ang likas sa tao, gusto niya yung gumawa ng kasamaan sa hinaharap. Amama. Ang amama yung sa harap. Ibig sabihin, gusto niya magpatuloy pa gumagawa ng kasalanan. Yan ang dahilan. Bakit yung tao, sabi niya, hindi niya paniwalaan ito, yung mga magbabalik yung buto, mabuulit, mabubuhay muli, araw ng pagkabuhay muli, ganun. Hindi niya paniwalaan. Ang dahilan ay nais niya gumawa ng kasalanan. Liyafjura amama. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Tapos sinabi nila, tinatanong kung kailan ba ang kiyama na yan. Ibig sabihin, kailan ang pagbuhay muli. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرِ. Kapag sabi niya, ang araw na ito, kapag sabi niya yung mata ng tao, yung nakamulagat na natatakot. Ito sabi niyang araw na ito, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرِ. وَخَسَفَ الْقَمَرِ. وَخَسَفَ الْقَمَرِ. Khasaf, ibig sabihin ito yung mag-eclipse. Yung eclipse, tulad ng sinabi natin, ay there yung mawala yung ilan liwanag niya, buo ng liwanag ng buwan. Yan kasi yung eclipse. Ibig sabihin, kasapal kamar. Sa araw na ito, yung pagbuhay muli, mawala yung liwanag ng buwan. Pagkatas, wajumi asyamsu wal kamar. At yung buwan at saka araw na yan, pagsamahin na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, tulad ng sinabi natin, ang buwan at saka araw, ang buwan at saka araw, kailanman hindi mag-abot. Alas samsu, antudrikal kamara, walal laylo, sabi kun nahar. Kailanman hindi mag-abot. Dito kasi, makita natin yung buwan at saka araw yan, iikot lang yan, hindi sila mag-aabot. Pero pag araw na ito, pag-ipunin na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinatawag yawmul akhirah. Ibig sabihin, huling araw na. Kasi wala na yung gabi, hindi na magiging gabi. Hindi na yung magkaganito, wala nang araw at gabi. Katapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulul insanu yawma idhin aynal mafar. Sa araw na ito, kapag nabuhay muli ang mga tao, iipunin sila. Sabihin ng mga tao, aynal mafar. Saan na sabi niya yung pupuntahan natin? Saan na tayo pupunta? Saan yung tatakbuhan natin? Saan tayo tatakas? Aynal mafar. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalla la wazar. Wala na silang matakbuhan. Saan ka pa tatakbo? Ang araw na ito, bubuhayin tayo muli ng Allah subhanahu wa ta'ala, iba na yung tulad ng sinabi natin, ito na paliwanag na natin, papalitan ng mundo, maaari yung as in, lilika ang Allah subhanahu wa ta'ala ng panibagong mundo, o maaari yung mundong ito, pero wala nang patag na, wala nang mundo, wala nang building, wala nang mga dagat na yan, wala na. Isa na lang, pari-parihas na. Doon iipunin ng lahat ng tao. So, sabihin ng mga tao na ito, aynal mafar, kalla la wazar, wala na tayong matakbuhan. Wala nang matakbuhan ng mga tao. Saan ba silang tatakbo? Dito sa mundo. Kapag mayroon kang ginawang kasalanan, pwede ka tatakbo sa ibang bayan. Pero doon, wala na. Wala kang matatakbuhan. Ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Ibig sabihin, lahat tayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng tao ay babalik na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay mustaqar. Ang mustaqar, ibig sabihin, nandun na sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na silang magagawa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulul insanu yawma idhin, yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar. Sa araw na ito, sasabihin na sa bawat tao, anuman ang nagawa niyang mabuti, nauna at nahuli. Sasabihin na tao. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang aya, za'ama alladhina kafaru allay yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltu inna dhalika 'ala Allahi yasir. Ibig sabihin ng mga silang hindi mananampalataya, sinasabi nila wala daw pagbuhay muli. Kasi meron mga tao talaga na naniniwala na wala yung magmamatay na yung tao, hindi na bubuhay muli. Mayroong mga ganyan na paniniwala. Yung parang sa ibang yung parang yung kaluluwa daw babalik lang dito tapos pupunta sa ibang tao. Ganun yung paniniwala ng mga iba. Wala yung tayo yung halimbawa ito, di ba may kaluluwa tayo?
Kasi yung paniwala ng Islam, na pag namatay tayo, di ba, namatay tayo, maghiwalay yung kaluluwa at katawan. Tapos yung katawan natin ilagay sa libingan. Ibabalik yung katawan natin sa libingan, mabuhay tayo, pero ibang buhay. Yung buhay sa libingan na. Ayun ay paniwalaan mo kasi sinabi ng hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero makikita natin wala naman na wala namang nabubuhay kahit mo yung libingan. Kaya ibang buhay na yun. Yung sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakakaalam dito. Ilmul ghaib. Tinatawag na ilmul ghaib. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, baling insano ala nafsi basira. Bagkus ang tao, alam niya kung anong ginawa niya nung siya ay nabubuhay. Lahat tayo, kasi maalala ng tao. Yung memory natin ito, kasi may memory tayo. Pag nabuhay tayo muli, nandoon pa rin. Ibabalik ni Allah subhanahu wa ta'ala at alam natin. Halimbawa ngayon tayo, alam mo kung anong ginawa mo mula yung nagkaroon ka ng alala. Yung halimbawa, sa tamang gulang ka sa sa panahon natin ngayon, mga 13 years old. Di ba nung 13 years old ka, hanggang sa ngayon, alam mo yung mga pinagdaanan mo. Ano yung ginawa mong mabuti, ano yung ginawa mong kasalanan, alam mo. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, balil insan ala nafsi basira. Bagkus sabi niya, ang tao, alam niya yung sarili niya. Alam niya yung sarili niya. Kung anong ginawa niyang mabuti, anong ginawa niyang masama. Walaw alka ma'adhira. Walaw alka ma'adhira. Ito yung mga kahit magbigyan siya yung alibay. Kasi yung tao, kapag bibigyan ng alibay, magbibigay, mag-aano talaga yan sa, lalo na dito sa mundo, wakana insano, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, aktharu shay'in jadala. Likas sa tao. Ang ibig sabihin, likas sa tao, maraming katuwiran. Kahit sa mali na, nangangatuwiran pa. Yung sinabi na ng Quran, wakana insano, aksar marami. Jadala. Ang jadala yung mga tuwiran pa. Kahit siya na yung mali, ilaban pa. Yun na, itigas na yun sa tao. Parang bihira yung tao na umaamin ng kasalanan niya. Bihira yung mga tao na ganyan. Idipinsan niya talaga yung sarili niya. Aktharu shay'in jadala. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tuharrik bihi lisanaka itajalabi. So sabi niya, ito patungkol sa Quran. Yung tulad ng sinabi natin, ya Muhammad, huwag kang nagmamadali. Huwag kang magmamadali sa Quran. Huwag mong minabadali. Yung dila mo, huwag mong madaliin. Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. Kami sabi na yung mag-ipon ng Quran. Thumma inna alayna bayana. At kami sabi niya ang magpaliwanag dito. Ito yung binanggit natin na pagaliwanag natin ito, yung tungkol sa Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, thumma inna alayna bayana. Ang Quran, paidha qara'nahu, ito pa ba? Paidha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Bagkus ang gawin mo, kasi si Propeta Muhammad hindi nakakabasa, hindi rin nakakasulat. Kaya ang pagtuturo ni Jibril alayhi salam sa kanya ng Quran, basahin ni Jibril, basahin din na basahin ni Jibril o basahin ni Propeta Muhammad. Si Propeta Muhammad nang mamadali. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kang magmadali. Easy lang. Kaya nga ang Quran, actually hindi man yan na hindi yung binabasa ng madalian na hindi na maibigay yung nararapat. So huwag ka sabi na magmadali. Pagkus kung ano yung paidakara na ako, kapag binasa namin, fattabi Qur'ana, sundan mo lang ang binabasa ni Jibril alayhi salam. So yun, paidakara na thumma inna alayna bayana, tapos kami sabi na ang magpaliwanag. So ganun ang nangyari. Kasi yung Quran, tulad ng sinabi natin, basahin ni Jibril, basahin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos basahin niya sa mga sahaba. Tapos yung mga sahaba, i-memorize nila yan. I-memorize nila yung verse. Malakas kasi yung mga binigyan sila ng lakas ng memory. Ganun na ang nangyari sa Quran. Pagkatapos, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit dito yung ang dahilan ng mga tao na hindi naniniwala sa kabilang buhay, hindi naniniwala ng pagbuhay muli, kalla, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bal tuhibbuna al-ajila. Napamahal sila sa mundong ito. Ajila, ibig sabihin yung ajila yung mabilis, ang tinutukoy ito yung mundo. So, ang tao kadalasan,
na hindi na gumagawa ng gawain patungo sa kabilang buhay dahil ang binigyan niya ng halaga yung mundo. Pansinin niyo yung tao na nagmamahal sa mundo. Halos hingian mo ng tulong. Hindi niya magbigyan. Mahirap magbitaw na ng ano. Kasi mundo na yung ano niya. Kaya nasabi dito, ang dahilan talaga ng tao ay napamahal sa mundo ito. At sabi niya dito, kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah. Pinabayaan nila yung kabilang buhay. So sa atin, sa Islam, balance. Kaya nga sabi nila ang Islam balance. Balance yan. Hindi yung magkabilang buhay, hindi pwede rin yun. Yung sabi mo, dito na lang ako sa masjid. Hindi na ako maghanap. Hindi rin pwede yun. Magano ka rin. Hindi pwede yung mga ganon. Halimbawa may mga tao ay hindi, sa masjid lang ako. Kabilang buhay lang ang ano. Hindi pwede yung ganon. Balance. Dapat maghanap buhay. Hindi rin pwede dito ka lang makamundo. Dapat, naghanap buhay, ginagawa mo rin yung mga obligasyon mo na sa Allah subhanahu wa ta'ala, ng sala, yung mga Jum'ah. Yung binabalance. Kaya nga, tingnan mo ang Quran, sabi sa Jum'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Anong sinabi? Pag matapos kayo magsala, pumunta kayo, maghanap buhay kayo, hanapin niyo yung magkalat kayo sa alupaan, maghanap buhay. Tingnan mo, hindi naman sabi na pag matapos kayo magsala, dyan pa kayo sa masjid. Ubusin niyo yung oras. Hindi ganun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Magkalat kayo, maghanap buhay kayo. Ang ano lang yung gawin niyo lang yung obligado, yung Jum'ah, punta kayo sa Jum'ah. Yan ang inihingi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Yung karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay ninyo, ito yung kautusan niya na gawin natin. Fantasiru fil ard. Kaya dito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah. Ibig sabihin, iniwan nila yung kabilang buhay. So sa atin, sa Islam, dapat balance. Kaya ang binanggit ng Quran, sabi niya, yung ibadur rahman, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Sila ay yung mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, alipin ng ibadur rahman. Naglalakbay sila sa mundong ito, sa kalupaan ay nagpapakumbaba. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Kapag sila ay kinakausap ng mga jahil, ang jahil yung mga mangmang. Alam mo yung mga mangmang kung ano-anong sinasabi yan dahil walang alam yan. Pero ang sinasabi niya, salama. Salam. Ibig sabihin yung mapayapa. Hindi yung alam mo na mangmang, alam mo walang alam, papatulan mo pa. Ano yung sinabi ng Quran? Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Salam. Mapayapa ang usapan kapag kausap yung mga mangmang. Hindi yung patulan mo sa hindi ka kabilang sa ibadur rahman. Yung pinuri ng Allah subhanahu. Ito yung mga katangian yun. Idha khatabahumul jahiluna qalu salam. Waladina yaquluna tapos waladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Kapag sa gabi sila ay nagsasala. Tapos sabi ni waladina yaquluna rabbana isrif anna adhaba jahannam inna adhaba kana gharama. Yung mga taong alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na nanalangin, natatakot, na iligtas mula sa impyerno. Inna sa'at mustaqarraw wa muqama. Ang impyerno, sabi niya, ay napakasama na hantungan. Waladina, tapos, Rabbana asrif anna adhaba jahannam inna adhaba kana gharama inna sa'at mustaqarraw wa muqama. Waladina idha anfaqu. Ito yung yung gusto natin ipunto. Waladina idha anfaqu. Kapag sila ay nagbigay. Waladina idha anfaqu. Waladina idha anfaqu. Ibig sabihin kapag sila nagbigay, ay katamtaman. Kasi sa Islam, hindi mo pwede ibigay lahat. Kaya nga yung mana, hindi mo pwede, yung mga maglalaswil. Di ba sa Islam, maglaswil ka, hindi mo pwede laswil, ibigay mo sa iba. 1/3 lang ang ibigay mo laswil. Dapat yung 2/3 sa pamilya mo. Ganun yung hindi pwede ibigay mo lahat. Ganyan ang mga ibadur rahman, yung patas ng Islam. Binabalance. Idha anfaqu lam yafturu.
Wa kana bayna dhalika qawama, pantay. Siyang pantay. Nagsasadaka ka, pero nag-iwan ka rin na para sa sarili mo. Hindi yun ibigay mo na lahat. Wala na sa'yo. Hindi pwede yung ganun. Kasi kakailangan mo rin. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَذَرُونَ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ. Ang tao na ito, tapos binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tao sa kabilang buhay, dalawang klase. Dalawang klase. Una, ito sabi niya, wujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira. Yung mga tao na yung mukhang masaya. Ano ba binanggit ng nadhira dito? Sabi niya, sa araw na ito, ang ibang mukha ay nagniningning sa kislap at kagandahan. Ito yung Tagalog niya, no? Alam niyo kapag yung tao na masaya, ligtas ka na sa impyerno, makapasok ka na sa paraiso, gaano kasaya? Halimbawa tulad ng sinasabi natin, yung tao, halimbawa ito lumabas yung mga, yung nakapasa sa board exam sa LED, parang ito ngayong taon ang pinakamarami na nakapasa sa LED sa licensure exam, umabot ng 60%. Dati yung panahon namin, 20% lang. Ngayon, 60% ang nakapasa. So, gaano kasaya yung mga di ba yung mukha nila? Na gaano na kaya kasaya, paano yung pagmumukha ng mga tao kung ligtas niya sa impyerno at makapasok na sa paraiso. Kaya kasabi niya, nadira, ang ginanggit ito, nagniningning. Niningning, parang mga bituin ito, nagniningning. Nagniningning naman, nagniningning yung mga mukha, no? Di ba? Para sikat at si Saya, pero yung magandang, maliwalas naman yung walang problema. Yung masaya, malaga ganun. Kayo na yung yung mukhang masaya, ligtas na mula sa impyerno, makapasok na sa paraiso. Kung sa tausok may kanga, sabi nagsasaya, parang nagniningning. Hindi ko alam sa Tagalog yung ngayon, yung Tagalog niya, no? So sabi niya, ila rabbiha nadhira. Bakit sila nagniningning sa tuwa? Magandang pagmumukha yung nila dahil magpapakita ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Ito yung katibayan na ang Allah subhanahu wa ta'ala makikita ng mga silang mananampalataya. Ila rabbiha nadhira. Ito yung isa sa mga katibayan na makita ng mga makapasok sa paraiso si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya walillahi, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa mga mananampalataya, mayroon silang tinatawag na ziyada. Ang ziyada, dagdag. Pinapasok na siya sa paraiso, nandoon na ang lahat, mayroon pang bonus sa kanila. Imagine, pasok na sa paraiso, nandoon na ilang beses na natin pinaliwanag ng loob ng paraiso. Di ba? Kompleto na. Ano pa? Sabihin niya sa kanila, mayroon pang kulang? Wala nang kulang sa paraiso. Wala nang kulang sa paraiso, nandoon na lahat. Ano yung isipin mo, naisip mo, nandoon na sa harap? Paano pa magkaroon ng kulang? Sabi nila, wala nang kulang. Mayroon pa silang taga-silbi, di ba? Mayroon mga wildaron, yung mga kabataan, tapos yung mga kalakin, mayroon pa mga kababaihan. Ang mga kababaihan naman, mayroon silang katulong. Alam mo kasi mga babae kasi, ang gusto lang ng babae, maging reyna sila. Masaya kasi yan ang gusto-gusto ng mga kababaihan. Yung reyna ba? Yung parang nakaupo sa tapos may inuutusan ganito, ganyan. Yan ang gusto nila. Sa paraiso, ganun sila. Ganun. Ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, reyna sila. Mayroon silang utusan. Mayroon silang utusan. Yun lang naman yung gusto ng mga kababaihan. Dito sa mundo, ganun naman, magkaroon ng parang palasyo, ganun, tapos sila yung nag-aawak, may inuutusan, ganito, pagandahin, ganito. Ibigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Bigay yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, tanungin sila, wala na kami sabi na gusto. Ano pa yung nandoon na lahat? Yung naisin mo lang, nandoon na sa harap mo. Gusto mong fried chicken, nandiyan fried chicken sa harap mo. Ano mong lechon, nandoon. Tapos yung pagkain doon, tulad ng sinabi natin, hanggang pangalan lang. Lechon manok doon, lechon manok dito, pangalan lang. Lechon manok. Pero yung lasa, magkaiba. Mangga doon, mangga dito, magkapares yung pangalan. Kaya nga sabi ng mga ulama, ang parehas lang, pangalan lang.
Yung grapes doon, grapes dito, parehas ang pangalan. Pero magkaiba yung lasa. Kasi yung lasa doon, dito kapag kakain ka, maumay ka, di ba? Kahit gano'ng kasarap yan, maumay ka. Doon, lalong sumasarap. At dito, kapag nakakain ka ng marami na, busog na. Hindi mo na madagdagan. Pag busog ka na, wala ka nang ganang kumain sa mga ibang prutas, doon wala. Ang dumi mo, yung ihim, maging pawis lang. Maging pawis lang sa paraiso. Kaya walang CR sa paraiso. Dudumi ang paraiso kapag may CR. Noong sabihin nila wala na, ito na yung bonus na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung magpakitang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Kaya nga sabi nito, yung nagniningning, ito na yung nagniningning. Magniningning na ang mukha nila sa saya. Magniningning yun, hindi sa sa saya. Gaano kasaya. Yun na yung pinaka parang high na pinakamataas na biyaya na yung makita nilang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung makapita lang, yung mga silang makapasok sa paraiso. Na nga hindi makapasok sa paraiso, hindi nila makita. Kaya nga, ito yun yung katibayan. Kasi Musa alayhis salam, diba, nung nakakausap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, siyempre, parang gusto niya makita. Di ba? Nakakausap niya, narinig niya yung boses. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, narinig niya yung boses si Musa alayhis salam. Kalamallah, kalimullah. Musa, kalimullah. Ibig sabihin si Musa, nakakausap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Narinig niya talaga yung boses. Ngayon, siyempre magboses lang mga sa radyo, di ba? Kapag sa radyo mo lang narinig, gustong-gusto mo rin makita yung personal. Gusto makita yung personal. Si Musa alayhis salam, gusto niya makita ng personal. Kaya umiling sa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, gusto kita, sabi niya makita. Hindi lang yung naririnig ko, sabi niya yung boses mo, hindi kita nakikita. Ayun sa suratul A'raf at binanggit. Suratul A'raf. Sabi niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, tumingin ka sa bundok. Kung kaya ko ng bundok, makikita mo ako. Tingin niya, natunaw ang bundok, pati sinawalan ng malay. Paggising niya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo ako kailanman makita. Kasi yung mata natin dito sa mundo, may capacity lang. Meron ito capacity. Di ba, yung ano lang ang kaya. Ito, hindi mo na kaya yung nasa likod nito. Yung gabi, hindi mo na makita. Kapag gabi na, hindi ka na makakita kapag gabi. Di ba? Yung hindi na. Yung capacity lang ng mata. Kaya kapag bubuhay muli ng Allah subhanahu wa ta'ala tao, yung mata natin, malakas na yun, parang mataas na yung capacity niya. Kaya na tumingin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya niya na. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ila rabbiha nadhira. Kaya makailangan natin matapos palitin ngayon. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idin basira. Mayroon din tao, yung pangalawang pagmumuka, ito yung sa kalungkutan naman. Sa suratul Abasa, anong sinabi? Kaparatul fajara. Ano yung sabi na, yung nakalagay yung kaparatul, ito basira. Ibig sabihin yung, alayham, gabara, di ba? Gabara yung, alam mo yung pangit na pagmumuka, yung sobra ng kalungkutan, lalo na sa, kumbaga, alam mo yung minsan dito, term dito sa mundo sa atin, yung sabihin, yung problema niya, parang nabagsakan ng langit. May mga ganun term? Nakarinig ka yung term na ganun? Di ba malaking problema yung ganun? Narinig nyo na yung ganun? Yung problema niya, parang nabagsakan daw ng langit. Parang sobra yung problema. Ako narinig ko ito yung mga ganitong term. Actually, kasabihan lang naman ito. Yung parang ginagamit kapag sobra yung problema. Nagano naman yung problema ng tao na para siyang nabagsakan ng langit. Na ganun. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, rabbiha nadira, wa hujuhu yawma din bay, tazunnu ayyuf ala biha fakira. At sabi niya, nag-aakala na ang ilang kapahamakan, kapansalan ay sasapin niya sa kanila. Ibig sabihin, alam niya na sa impyerno siya. Yung isa, alam niya sa paraiso siya. Ito naman, alam niya sa impyerno siya. Kaya nga, hindi lang nabagsakan ng langit. Kasi alam niya na sa impyerno na. No, wala na talaga. Alam niya na wala na, sabi niya. Tapos na. Kahit anong gawin niya, magsisi siya, iiyak siya ng dugo, wala na. Wala na mangyayari, tapos na.
Kaya nga gano'n yung kalungkutan niya. Ano mangyari sa mukha niya? Kasi ito yung tutuno ayu fala biha fakira. Tapos sabi ng kalla idha balakatit taraki. So sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pag dumating na sa kanya ang kalla idha balakat. Taraki dito, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag ang kaluluwa ay umabot na sa buto ng kwilyo. Alalaong baga hanggang sa lalamunan sa kanyang paglabas ng sandali ng kamatayan. Taraki dito. Dito, di ba dito yung kwelyo? Di ba ito yung kwelyo? Ilagyan ng kwelyo. Ibig sabihin, yung kaluluwa yan, nalabas na dito, hanggang umabot na dito. Ito yung binanggit sa ibang ayah, sabi na, idha balakatil hulkum. Ano? Kala idha balakatil hulkum, mantum hina idin tandurun. Hulkum. Ang hulkum naman ito. Dito naman taraki. Ang taraki naman dito. Actually, parehas din halos magkano na. Kung umabot na dito, sabi niya, kala idha balakatit taraki. Wakila man rak. Ngayon, sasabihin niya, ang rak, yung manggagamot. Di ba yung tao, kapag maghanap talaga ng manggagamot yan? Sino sabi niya? Wakila man rak. Maari sabi niya, yung magsasabi dito, yung pamilya. O siya o pamilya niya yung magsasabi. Sino sabi niya? Di ba yung kahit yung pamilya? Kapag yung tao na naghihingalo na, di ba naging, hanap ng paraan kung sino yung makagamot. Pansinin nyo. May nakita na ba kayo? Yung pamilya, paano gagawin ng, lalo na yung mahal sa buhay, yung naghihingalo? Gagawa ng paraan. Kumbaga, o sabi, wakila man rak. Sino pa sabi niya makapagpagabot dito? Makapagpagaling. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na annahul firaq. At maisip niya na mapagkanto na niya. Sabi niya ay mamamatay na siya. Maghihiwalay na sabi niya ang kaluluwa at ang katawan. Wadan na annahul firaq. Firaq na po siya din maghiwalay. Wal taffatis saqu bis-saq. At ang mga binti ay idurugtong na sa ibang binti. Alalong baga, ang sakit at hirap ay idurugtong na sa iba yung sakit at hirap. Ang ano dito, mamatay na yung tao. Wal taffatis saqu bis-saq. Kung sa atin sabi niya magpantay na ang paa. Di ba kapag mamatay ng term, no? Magpantay sabi niya yung paa. Bakit ganyan natin, no? Pantay na, malaga term ito. Ito yung tinulang, wal taffatis saqu bis-saq. Ibig sabihin, yung sak, ito yung paa. Sak bis-saq. Ibig sabihin, magpapantay na yung paa niya. Mamatay na siya. Yun na. Kapag yung kaluluwa lalabas, walang makapagpigil. Walang makapagpigil. Kahit sino bang doktor na magaling dyan, wala na. Pag lalabas na yung kaluluwa, kukunin lang ang anghel ng kamatayan? Wala na. Kahit sinong doktor, papiliin mo yung doktor magaling dyan. Wala na. Ay sabi niya dito, umabot na sa kanya yung kamatayan. Ila rabbika yawma idhinil masak. At pagtataboy sa pangyayari sa araw na yaon, tungo sa iyong Panginoon. Ibig sabihin, babalik na siya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di ba sinasabi na? Mamatay na. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunay, tayo ay galing sa Allah. At babalik tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ila rabbika yawma idhinil masaq. Babalik na sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkatapos sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala saddaka wala salla. Ito yung mga tao na tulad ng mga binanggit sa una. Kasi yung kiyama kasi dun sa umpisa na yung mga tao na gusto nila yung kasalanan. Fala saddaka wala salla. Sapagkat sila hindi sumasampalataya, hindi naniwala, saddaka. Wala salla. At hindi rin nagsasala. Hindi rin nagdarasal. Pala saddaka, wala salla. Saddaka ibig sabihin yung naniniwala. Kaya tasdik. Di ba tasdik? Bilqalb, paniwalaan. Hindi sila sabi naniniwala at hindi nagsasala. Walakin kadzaba wa tawalla. Bagkus, sila ay pinasinungalingan nila ang kabilang buhay, wa tawalla at sila ay lumihis. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma dhahaba ila ahlihi yatamaqqa. Ito pa ang ginagawa ng mga tao na ito. Na mangyayari sa kanila ang ipangalawang pagmumuka. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi na nagsasala, hindi na naniniwala, pinasinungalingan pa kabilang buhay. Lumihis pa. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamaqqa. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamaqqa. Tapos pupunta sila sa kanilang pamilya, nagmamataas. Yatamatta ibig sabihin nagyayabang. Nagyayabang pa sila. Nagyayabang ka sa mundo kapag yabang ka pa. Pero pagdating sa kabilang buhay,
Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Aula laka fa'aula." Sa kasawian sa iyo, o taong walang pananampalataya, tunay nga, kasawian sa aula laka fa'aula. Ibig sabihin yung parang panalangin na hindi maganda, na hindi ka niniwala, pinasinungalingan mo pa yung kabilang buhay, hindi ka pa nagsasala, nagyayabang ka pa. Kasi kadalasan kasi ng mga tao, hindi naniniwala sa kabilang buhay. Ito yung mga nagmamataas. Kasi yung tao tayong lahat, tingnan mo kayo, tayong lahat, na naniniwala sa kabilang buhay, nagpapakumbaba tayo kasi hindi natin alam. Natatakot tayo. Pero yung mga tao walang paniniwala sa kabilang buhay, talaga magmataas. Kasi hindi nga pinapaniwala ng kabilang buhay. Kaya nga makikita mo ang mga propeta alayhim salam. Yun ang pinapaalam nila sa tao na mayroon talaga kabilang buhay, mayroong pagbubuhay muli. Kasi kapag hindi nila paniwalaan ito, talaga gagawa ang tao ng kasalanan, hindi gagawa ng mabuti. Ang tao na hindi naniniwala sa kabilang buhay, hindi gagawa ng mabuti. Kasi wala namang kabilang buhay. Di ba? Hindi niya paniwala ng kabilang buhay. Hindi gagawa ng mabuti. Anong gagawin na dyan? Wala namang kabilang buhay. Kaya nga yung mga propeta, yung Quran, lalo yung Quran. Magbabasa tayo ng Quran, marami dito yung aya, yung verse, na nagsasabi na mayroon kabilang buhay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Thumma awla laka fa'awla, ayahsabul insanu ay yutraka suda." Ito ang tanong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayahsabul insan ay yutraka suda. Inaakala ba ng tao na siya ay pababayaan at kakalimutan na hindi paparusahan o hindi nagagantimpalaan sa kanyang mga takdang katungkulan na itinagubilin sa kanya ng kanyang Panginoon. Ibig sabihin nito, ayahsabul insanu ay yutraka suda. Ang inisip ba ng tao, nung pagkatapos siya nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, wala nang ipinakutos sa kanya, wala nang ipinapagawa sa kanya, pinapabayaan na siya, gumawa ng anumang gusto niya. Ito yung sinasabi ng Allah. Ayahsabul insanu ay yutraka suda. Sa ibang aya, apahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iniskwe ng mga tao na nilikha sila parang walang kabuluhan. Dito naman, sabi niya, walang kautusan. Parang malaya ka na gumawa kung ano ang gusto mo. Inisip ba kami ng tao na ito? Di ba? May mga tao na hindi naniniwala sa kabilang buhay. Ang akala nila, nilikha sila ng Allah subhanahu sa mundong ito. Parang gawin nila kung anong gusto nila. Di ba? Gawin nila kung anong gusto nila. Yun ang inisip ba kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang ganito ay hasabul insano ay yutraka suda. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Ito paulit-ulit sa Quran, di ba? Nung sa ibang mga sura natin na banggit, ilang beses na ito binanggit natin yung pinapaalala ni Allah subhanahu wa ta'ala, galing saan yung tao? Kaya sabihin, alam yakun nutfa. Nutfa alam niyo yung similya, pagkatapos maging nutfa, yung mabubuong dugo. Di ba yan, nutfa? Tapos, pag 40 days, maging alaka. Alaka. Mag-ano kasi, madibilog, maging alaka. Tapos ng alaka, muallaka. 40 days na naman yun. Muallaka, ibig sabihin, yung nakakapit na. Ibig sabihin ng muallaka, nakakapit na. Yung nakakapit na doon siya sa, ng tiyan niya. Dito na yung ibig sabihin, makapit na, dito nang magpapadalang Allah subhanahu wa ta'ala ng anghel, nabibigyan na siya ng kaluluwa. 40 days, 40 days, 40 days. 40 days nutfa. 40 days alakatan, alaka. Pagkatapos muallaka. 40 days, 40 days yan. Kaya ang 40 days, 4 months. 4 months, saka siya magkaroon ng kaluluwa. Kaya yung sa ibang aya, ay ganun. Dito, pinaalala ng Allah subhanahu wa ta'ala, paulit-ulit pinaalala, kayo, bakit kayo hindi kayo sumunod? Bakit kayo nagmamataas? Hindi ba kayo galing sa similya, tapos naging nutpa, naging alaka, naging muallaka, pagkatapos binigyan kayo ng kaluluwa, tapos gumalaw kayo, naging buhay kayo sa hindi ba yan? Tapos nutfatan, sabi dito alam niya kung nutfatan, mani yung similya, mani, di ba mani ang tawag yan? Mani, yumna, ibig sabihin yung, iba yung pag lumabas yung similya, sabi, yumna. Galing kayo doon. Kaya sabi ng mga
sa mga nagyayabang. Isang araw na sabi, pinagsabihan, bakit kasi may nagyayabang? Sabi ng nagyayabang na ito, bakit kilala mo ako, sabi niya? Di ba may mga mayayabang? Hindi mo kasi alam yung kausap mo, di ba may mga ganon? Hindi mo kilala, sabi niya yung kinakausap mo, mga ganon? Di ba may mga nagsasabi mga mayayabang? Di ba kung paalalanan mo, hindi mo ako kilala? O mga ganon, di ba? Sabi ng nagpaalala sa kanya, kilala kita. Ikaw, sabi niya, galing ka sa Nutfa. Galing ka, sabi niya, sa similya. Tapos naging ganito, ganyan. Tapos naging tao ka, lumabas ka sa mundo. Pag namatay ka, sabi niya, magiging jifa. Alam mo, sabi niya, ibig sabihin, ang tao, 2 beses, sabi niya, sa dumaan sa pinagdaanan ng ihi. Nung lumabas siya, mula sa similya, galing sa pinagdaanan ng ihi, ganun din kapag ipanganak. Tapos sabi niya, magyabang ka. Pagkatapos, kapag namatay ka, kapag namatay yung tao, magiging jipa. Ang jipa yung bangkay na mabaho. Kapag namatay yung tao, hindi mo pwede patagalin sa bahay. Di ba? Kapag namatay yung tao, hindi pwede patagalin mo sa bahay yan. Babaho yan. Tapos yan, sabi niya, magyayabang ka. Kaya ngayong Islam na nagtuturo na yung pagpakumbaba. Kaya nga ito na naman, pinaulit na naman. Pinapaalaala naman, saan kayo nanggaling? Saan kayo nanggaling? Huwag kayo magmataas. Huwag kayo magmataas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi niya paniwala ng kanyang sinasabi. Summa kana, ito na yung alaka. Ito pala, summa kana alakatan, pakalaka pasawa. Alaka, pagkatapos sa nutfa, maging alaka, pasawa. Ang pasawa yung inubog na kayong, ginawa na kayong tao, nilagyan na ng mata, nilagyan na ng tainga, nilagyan ng kamay, yun yung pasawa. Di ba sabi ng sa ibang ayat, yung pasawa. Sawa. Inayos na kayo. Inugis na kayo. Kaya sa ibang ayat, wasawar na akong paasa na suwara ko. Yung paghugis sa inyo, pinaganda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaganda kayo. Imagine, tingnan mo nga, yung lalo na yung mga pakistulad niya, ang tangos-tangos ng ilong, ang ganda ng yung mga iba ba? Kahit yung pango pa, maganda pa rin yan. Maganda pa rin, Allah subhanahu pa rin ang lumika dyan. Hindi mo masabi-sabi, kaya nga bawal natin laitin yung tao pagkatao ng tao. Nilait mo yan, parang nilait mo yung lumika. Bakit? Sino bang lumika sa kanya? Di ba? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi dito, thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawa faja'ala minhu zawjayn dzakara wal untha. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at ginawa siya sa 2 kasarian, lalaki at babae. Kaya nga, tingnan nyo, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lalaki at babae. Thumma faja'ala minhu zawjayn adzakar wal untha. Lalaki, zakar lalaki, unsa babae. Tignan mo yung mag-asawa. Lalaki at babae, pinagsama ito, tsaka magkaroon ng anak. Yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Faja'ala minhu zawjayn zakara wal unsa alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta." So ito na lang last na ayat to. Patayin mo muna sa atin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi yung kiyama, ano yung pinag-usapan pinag-uusapan doon, yung hindi nila paniwalaan yung pagbuhay muli. Di ba sabi niya yung buto, kapag nagdurog ng buto, mabubuhay pa kami, may balik pa. Di ba? Mga ganun. Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit niya pinaliwanag niya yung mga sura na ito. Sabi na, alaysa dhalika. Hindi ba sabi niya si Allah subhanahu wa ta'ala, bikadirin, na kaya niya na magbuhay ng patay. Alam niyo, ito yung, mahirap kasi paniwalaan di ba, kapag namatay ka na tapos mabubuhay ka muli. Kung hindi lang malakas ang pananampalataya natin, mahirap talaga paniwalaan, mabubuhay muli pag namatay. Si Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nga, yung paghahalin tuloy, pagbibigay na ng masal, ang masal yung parang, ang masal ito yung katulad. Tinulad niya ang pagbuhay, pinapakita niya kung paano buhay ng lupa.
Nakita niyo yung lupa. Pag dumating ang tagtuyot, dito na tayo sa Pilipinas, huwag na tayo umano sa ano. Huwag na tayo pumunta sa mga ibang bansa. Dumating yung tagtuyot ng El Nino sa atin, ano mangyari sa lupa? Matigas. Mamatay yung lupa. Yung alam mo yung ano? Pati yung mga damo mamatay, hindi natutubo. Di ba? Pati yung ano, hindi ka makapagtanim. Kapag darating ang tagtuyot. Tapos, pag dumating ang ulan, pag yung lupa na yung matigas na yun, kahit gaano mang katigas, ay kapag dumating ang ulan, mabubuhay muli. Tama? Pati yung damo, mabubuhay. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanong, kayong mga tao, nakita niyo yung lupa, kahit gaano mang katagal naging tuyo, kapag dumating ang ulan, mabubuhay muli. Bakit sa lupa, inalintulan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapatingin yung paano buhay ng lupa. Para paniwalaan ng tao na ikaw ay tao, mabubuhay ka muli. Dahil yung tao, galing din sa lupa. Siya naman siya galing sa lupa. Ibig sabihin, kahit kayo, gaano kayo katagal sa libingan, dahil lupa rin kayo. Kasi si Adam alayhis salam, saan? Sa lupa. Nilika galing sa lupa. Kaya nga pinapatingin ang lupa, paano buhayin? Kaya gaano man katagal ang lupa na naging tigang, kapag dumating ang ulan, mabubuhay. Gaano man kayo katagal sa libingan, nagkasira-sira na kayo kasi bubuhay muli ang tao, may paparating na ulan. Pagdating ng ulan, mababasa yung lupa na yun. Tapos mayroon part sa katawan natin na ito na hindi siya matutunaw. Tapos yun ang tutubo muli. Parang mushroom. Sisibol. Pag tutubo yan lahat, maging tao na. Tapos ihip yung pangalawang ihip. Pag ihip ng pangalawang ihip, lilipad na yung mga kaluluwa. Hahanapin niya na yung saan yung ano. Saan? Ito ka, yung kaluluwa mo na yung babalik sa'yo. Ganun ang mangyayari sa kabilang buhay.